Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ang ating unang paksa para sa unang buwan ng Enero, o unang buwan ng taong 2021, ngayong buwan ng Enero. Bagamat ito po ay unang, ngunit tinuturing po natin itong panghuli na linggo na isasama po natin sa ating mga tala para maging maayos at mabilis po ang proseso ng pagkatala sa ating Central Chapel ng ating mga handog, mga naging tulungan, abuloy at iba pa nating mga pananagutan sa ating pagkasama-sama. Ngunit sa pamagitan po ng isang paksa, may ganitong pahayag kung bakit hindi dapat magtaka ang pangasiwaan at ang tunay na kapatid kung may bumangon na anumang pagpuna sa loob at labas na nag-iisang katotohanang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Ang kasaysayan ang nagtuturo. Ang kasaysayan mula po sa unang organisasyon ng Diyos sa Israel, panahon ng mga pangasiwan ng mga propeta, panahon ng panguna ng mga hari at mga hukom, hanggang sa panahon ng ating Panginoon Kristo, hanggang sa apostolic age o panahon ng mga apostol, ay ipinakilala po na meron bumabangon na pagpuna. Ang salita pong pagpuna, tinatawag nilang kritika. Kritika, pagpuna. At ang tao pong pumupuna, tinatawag pong kritiko. Maaari po ang isang kritiko, hindi naman ko mo nagkritiko o nagpuna, hindi naman ang kahulugan nito ay masama na agad. Lalo kung ang pagpuna ay sa mga bagay na ikabubuti at hindi po ikasasama. Pero ito pong paksa natin ay isang uri ng pagpuna na nagpapakilala ng paglaban sa katotohanan, paglaban sa leader na nangangasiwa, paglaban sa organisasyon, at paglaban sa Diyos. Ay po sa ating nakilala, hindi dapat na magtaka sapagkat sa bawat panahon may lumalabas po na rebelde, mayroon lumalabas na kritiko, mayroon pong lumalabas na oposisyon, mayroon pong lumalabas na mga disintegrated factions na naglalayo ni pabagsakin ang isang establisyadong pamahala ng pangasiwang mula sa Diyos. At sa ating katunayan, sa Kawikaan 8, ang talata po ay 9, ito po nakasulat at pakinggan natin. Hawang malinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila nakakasumpong ng kaalaman. Hindi po dapat magtaka sapagkat malinaw. Kaya hindi naman tayo dapat magtaka at talagang merong mga tao walang unawa. Unang Kronika, o unang Korinto 14 at ang talatay 23, ganito po ang ating masisiguro mga kapatid. 14 talatang 23. Kung ang buong iglesia ay magkatipon, 14:38, dadapat ko ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Pabayaan na po natin yung mangmang. Mangmang sapagkat wala silang nalalaman na anuman tungkol sa karapatan na meron tayo. Ang nakakaintindi lang dito, yung mga nakakaunawa. Ngayon, bakit hindi dapat magtaka at hindi may iwasan na pangasiwaan at ng mga tunay na kapatid ang pagbangon ng anumang tutol o puna sa loob at labas ng Iglesia ng Diyos na buhay. Galatia 2 at ang talata po ay 4. Ganito ang ating matitiyak, mga kapatid. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan, natagalay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Siniguro po yan ng mga apostol na sa kanilang nagsasama-sama, nakita po ni Apostol Pablo
Sapagkat si Apostol Pablo nakababasa po ng isip. Nakabasa po niya ang galaw ng isang tao na meron talagang pumasok ng lihim. Ito itinuring niyang hindi tunay na kapatid. Nakapasok, hindi tunay na kapatid. Sapagkat bagamat tinatawag na kapatid, ay hindi naman sila sumusunod dun sa tali ng kautusan o ayaw pailalim sa tali ng kautusan. 5:5 na aklat ng Jeremias, ganito po ang ating matitiyak. Ako'y paroroon sa mga dakilang tao at magsasalita sa kanila sapagkat kanilang naalaman ang daan ng Panginoon at ang kahatulan ng kanilang Diyos. Ngunit ang mga ito ay kaisang mag-alis ng pamatok at lumagot ng mga panali. Si Jeremias po ay isang propeta. At alam po natin, bilang isang propeta ng Diyos ay sasaysayin niya sa mga dakilang tao, sa mga mahal na tao, sa hari, sa prinsipe, sa governing body ng Israel, na sila'y magbalik na sa dating daan. Kung nasaan naroon ang mabuting daan, kaya sa 6:16 na aklat ng Jeremias, sabi ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tayo kayo sa daan, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating daan, o mga dating landas. Yung daang tinuro ng Moises na para sa atin, yung daang sinampalatayanan at itinaguyod ng ating mga magulang. Pero sabi nila, ayaw na namin magsilakan doon. Hindi na kami babalik doon. Ayaw na namin ng tali ng kautusan. Ayaw na namin ng pamatok ng kautusan. Ano po nangyari sa Israel? Ang Israel ay nabagsak, sila nawalan ng Diyos sa tunay. Humantong sila sa isang malagim at mapait na pagkawasa. Kakilakilabot na pagkabagsak ang nangyari sa lahi ng Israel sapagkat sila po'y umayaw sa tali ng kautusan. Kaya, hindi po maiiwasan na may conflicts, may bumangon na pagpuna sa pangasiwaan, lalo-lalo sa nagdadala ng gawain. Yan po ang isa sa ginagawin ng kalaban na nasa labas. At sa atin naman po, sa ngayon, wala naman tayong kalaban na nasa loob kasi nawala na yung nasa loob. Natalo na, nawala na, wala na pong integrated group, wala na pong wala namang rebel din mag-iisip dito sa ating pagkasama-samang ito. Minsan, hindi naiwasan sa isang organisasyon na mayroong may mahina na kapatid. Maaari hindi nila nalamisan yung isang bagay, maaari nagkakaroon ng comment. Hindi ko masama ang comment. Maganda nga may comment ang kapatid sa isang pastor. Lalo kung ang pastor naglalasing. Talaga makakomment yan. Bagay ka ang pastor ikaw naglalasing. Hindi pwede maglasing ang pastor. Walang pastoran Diyos na singgero. Ngayon, kung na-comment ka dahil naglalasing ka, bahala ka. Hindi yun sagutin ng iglesia. Kapatid. Pagpuna, yung comment. Meron kasi maaari may comment. Minsan kasi sa governance, Pilipino kasi, pag ikaw nanatili sa ugali ng mga Pilipino raw mahirap pagkasunduin, sabi ni General Luna, kahit sa pinakamaliit na bagay. Meron isang bagay. Dapat ba ikan na magpaturok na ng vaccine ng mga presidential guard? Napupunahin na yan, ha? Di talo-talo na sila. In aid of legislation, nagkakaroon po ng hearing. Bakit smuggled ng pagturok? Pupunahin na yung presidential guard. Mga kapatid, pag tingnan mo yung tinatawag po na charter ng presidential guard, at tinatawag po na PSG. Iba po ang charter niya sa karaniwang army. Ang special charter yan, nagagawin po nila ang ultimate sacrifice for the protection of the president. Ay ako sinabi nila, nagpaturo kami. Inismuggle namin
Tinurok sa amin alang-alang na ang ating mahal na Pangulo ay aming maproteksyonan. Hindi natawag ultimate sacrifice. Inamin nila, sige, inismagol namin yan. Kahit na ginawa namin ito alang-alang sa ultimate sacrifice, paano mo makakatulan yan? Pero sa general rule, bakit nagpatulog kayo? Sino nagpatulog sa inyo? Bakit kayo nagpabaksin? Eh di pupunahin. Si Duterte ganito, ang gobyerno ganito. Eh sabi naman ng gobyerno, hindi lahat ng sundalo naturukan. Sila lang, yung guard lang, mismong nasa security aid ng Pangulo. Mismong sa security perimeter ng Pangulo, yung lang nagpaturok. O di mga Pilipino, away-away na. Puro pagpuna, ibagsa, rehimen, kung ano-ano po. Yun ay hindi magandang pagpuna. Tayo po sa loob ng Iglesia ng Sabuhay, nagkakaisa. Kahit sino pa leader po natin, sapagkat naniniwala tayo na bagay na inilagay ng Diyos, galing sa Diyos yun. Hindi pwede sabing mahina o malakas o walang kakayahan. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya naglalagay ng mga able leaders sapagkat ang Espiritu Santo ang tutulong. Kaya mula pa sa panahon ng Israel, ganun po. In-nature sa tao na may bumabango pagpuna sa leader, sa nagdadala ng gawain, 18 na aklat ng Jeremias. Ito nakasulat. Na magagawin sinabi nila, tayo magsiparito, tayo magsikatha, na mga katha-katha laban kay Jeremias. Sapagat ang kautusan ay hindi mawawala sa sacerdote o ang payman sa pantas o ang salita man sa propeta. Kayo magsiparito at ating saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. O di talaga kautubo sa leader, kahit si Jeremias. Huwag daw pansinin ang kanyang sinasabi, saktan daw ng dila. Gumawa ng katha-katha laban kay Jeremias. Kaya po yung ang katha. Una, ang leader ay dapat magpakita ng highest standard of living. Natural lang yun. Nature po yun. Kaya ang iglesia, ang mga pinuno, nag-iingat din. Nag-iingat ang mga ministro, nag-iingat ang mga diakono, mga kapatid sa ating panalita para huwag silang maipula laban sa atin. Pero yung pamumula, hindi maiiwasan yun. Basta't leader ka, pinuno ka, laging merong masasabi sa'yo. E ako po, ang inindi ko, hindi ang masasabi ng sino man sa akin. Ang dapat na intindihin kung ano ang baka may masabi sa'yo ang Diyos mo. Hindi baling mayroong sabihin na ang lahat ng tao sa'yo, wag lang mapintasan ka ng Diyos mo. Mga kapatid, sapagkat in the end of the day, ang judgment, ang pagharap mo, ang pagsusulit mo sa Diyos mo. Nagawa ba ito ng maayos? Nakatupad ka ba ng malinis? Hindi ka ba nagkasala? Nagampanan mo ba ito ng may buong karapatan at kaayusan? Doon ka lang sasagot. Doon ka lang haharap sa Diyos mo. Pero yung sinasabi ng iba, baka ikaw may masabi ang iba. Eh, ano kung may masabi iba? Nga dito sa ginawa po nating pasalamat baka sabihin ni ka na wala tayong social distancing. Hindi, nag-distance tayo. Hindi tayo pwedeng hindi magkapasalamat. Kahit sa actual na pasalamat, sundin natin ang rules. Pero hindi tayo pwedeng punahin doon sa kalayaan na ating ginagawa. Kaya mga kapatid, yan po ang ating pananampalataya, 11:26, sabi po ng Biblia, sa mga paglalakbay madalas, sa mga kapangilaman sa mga ilog, sa mga kapangilaman sa mga tulisan, sa mga kapaniban sa aking mga kababayan, sa mga kapaniban sa mga himtin, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Bakit po? Naganap po sa leader ng kahindilan na si Apostol Paulo na sa kanyang panahon. Meron talagang panganib. Kasi kung sa pula, may masasabi sa iyo. Sabi nga ni Pablo, sila na may dangal na kaunti. Wala silang naibahagi ng anuman sa akin.
Wala akong pakialam. I don't care. Sabi ni Apostol Pablo. Bakit? May dangal nga sila. Wala naman nga sila ibinahagi sa akin. Gumawa ako ng sarili kong gawain. Kumain ako sa maging ng sarili ko. Pagsisikap. Wala akong dinayang sino man. Wala akong pinasamaan na sino man. O wala akong inaping sino man. So be it. I don't care. Wala ikaw pakialam sa anuman ang sasabihin nila sa akin sapagkat wala silang naibahagi ng anuman sa akin. Ni wala rin akong nagawang masama kayo naman. Wala akong inaping sino man. Wala akong dinayang sino man. Kaya taas mo siya sa kanyang pangasiwa, sa kanyang pangaral. Sapagkat kung siya man ay nagkulang, personal na pagkakamali, sagutin niya sa Diyos yun, na hindi makaka-apekto at walang kaugnayan sa stability ng pananampalataya ng mga kapatid. Yun ang isang naninira sa Panginoon eh. Yan ay kayong makasalanan eh. Yan ikang si Jesus sa isang makasalanan. Kilala ba ikaw yan eh? Anak ika ni Maria. Anak la ika na mahirap yan. Hindi ika naalaman kung sino siya. Wala ikaw alam kung sino siya. Kung ano man siya, wala ikaw sa akin. Isang bagay kang naalaman ko. Dati bulag ako. Ngayon, nakakakita ako. Yun lang ikaw naalaman ko. Wala akong pakialam sa kanyang personal na pagkukulang. Kung meron man siyang kasalanan. Si David ay nagkasala. Si Peter ay nanaga. Si Tomas ay nag-anilangan. Si Moises ay nagkulang na nakagawa ng di narapat. Hindi ka naalaman. Ang personal na pagkatao ng isang leader ay walang kaugnayan sa kaligtasan ng bayang IDBCG. At ang ating pininiwalaan, mga kapatid, dati bulag ako. Ngayon IDB ako. Dati nasa labas ako. Ngayon nasa loob ako. Mga kapatid, ang leader, ang mga pinuno ay nilalaga ng Diyos. Meron siyang weakness. Meron siyang, hindi siya perfect. Mga kapatid, pero walang kaugnayan yan sa pananampalataya. Mga kapatid, anuman ang sabihin ng iba, anuman ang painiran ng iba, hindi po tayo madadala para papanghinain tayo sa pananampalataya. Sapagkat in the end of the day, kaya po nang sinasabi ko, ikaw sa sarili mo ang haharap sa Diyos kung nagawa mo ba ang ipinagagawa sa iyo. Kaya, ang kasamang kasabit sa buhay ng sino mang kinaganapan ng anumang uri ng paglaban sa aral, sa tagapangaral ng IDB. Ito po ang inubungan. The acts of rebellion and sedition, paglaban sa katotohanan at salita ng Diyos, 21, 7-8. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan ang pusik kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ng pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Sapagkat sila lalamuyin ng tanga na parang bihisan, kakanin sila ng uod na parang bihisan ng balahibo ng tupa, ngunit ang aking katwiran magiging magpakilanman. At ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Bilang katunayan, 1:28. At sa anuman, huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Kasi ang layo ng kaaway, pahinain ka. Ang layo ng kaaway, bumagsak ka. Ang layo ng kaaway, maalipin ka. At ang layo ng kaaway ay mamatay ka. Mamatay ang espiritu ng iyong pananampalataya at paglilingkod. Mamatay ang iyong alam ng iyong dedikasyon sa paglilingkod. Huwag ikaw ay matakot sa mga kaaway na ito sa kanilang malinaw na tanda ng kapahamakan. Lahat na patanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, sa aming pagsasaysay ng katotohanan sa inyo, minsan ang mga pastor po, namumunayan, nagsasalita yan ng katotohanan na minsan ay nakapagdudulot po ng hinanakit sa isang kapatid dahil sa, minsan po masakit ang totoo eh.
Pero sabi ng kasulatan, ang nakikinig sa inyo sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin ay nagsugo. Minsan ang pagpuna, lalo-lalo sa mga patakaran, hindi po mainam eh. Bakit? Wisdom of the president yun eh. It is a wisdom of the elders. Ito, wisdom of the parents. Minsan ang parents may desisyon na hindi katanggap-tanggap sa unang pandinig, sa pakinig ng mga bata. Pero in the end of the day, it is a wisdom of the leader. Na sa huli, makikita mo ang kabutihan nito sa buhay ng isang kapatid. Kung sa tingin man ng iba ay tila hindi siya naging kaakit-akit sa pakinig at sa damdamin at sa kalooban ng iba. Pero dapat po natin igala ang wisdom of the elders. Ang mataas na antas ng karunungan ng mga pinuno sapagkat yon ay kanilang privilege na ipatupad at gawin na dapat po nating igala. Huwag nating punahin. Sapagkat yung ating pagpunay magresulta unti-unti ng paghina ng ating pananampalataya. Paghina ng ating tiwala. Kaya sabi ng mga apostol, malaika kaming dinaya. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga kalooban. Kinakapit kamay po tayo magkaisa at maniwala sa kakayahan at kapasidad ng inyong mga pinuno. Maaaring nagkaroon ng pagbabago sa leadership, pero hindi po nagbabago ang init at alab ng ating pagsasama-sama. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa pattern of leadership style, pero hindi sapat para punahin mo ang bagong pinuno. Mga kapatid, sapagkat sa bagong pamumuno ay may iba't ibang strategy o style of leadership. Pero pare-pares lang yan. Sapagkat iisa naman ang layunin ng lahat. Maging dapat po tayo sa Diyos sa paraan ng ating sinasagawa paglilingkod. Kaya sa loob ng IDBCJ dapat po maiwasan ang disintegrated spirit o tila espiritong mapunahin na dapat ikay ganito, dapat ay ganon. Unawain muna po natin ang wisdom of the leaders. Parang karunungan ng magulang. Pag sinabi ng magulang, uwe! Umuwi ka muna. Sumunod ka muna. Baka pag magtuloy-tuloy ka, mabahama ka pa. Ganun po yan. Mga kapatid, hanggang dito po at sa taong 2021, lagi po tayong masunurin. Tingin po natin ang payo ng ating mga pinuno. Muli po, sa pangalan ng ating pinuno, ang tagapagpatupad, punong lingkod, kapatid na Ruel B. Santiago, ako po ang inyong kapatid, kapatid na Ran Santiago, pasamantala nagkapaalamat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.